Magandang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kaibigan. Ang inyong abang lingkod, Val Santos Matubang. Sa ating pong first Kalingap one-on-one interview. Yan. So ngayon po ay malalaman natin ang ating pong unang kapanayamin. Isang charity vlogger na mula pa po sa malayong lugar. At siya po ay pumunta po ng Daet at alamin natin po kung ano ang mga bagay-bagay po na nangyari, ang improvement, kaganapan po. At sa araw na ito, mga kaibigan, at itong kapanayamin, ang nag-iisang Dr. Love. Yes, Dr. Love! Yan. Magandang umaga po sa lahat at magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po mga kalingap. Yes! Upo tayo, Kuya Val. Okay. So, si Dr. Love po ay dating Driver po. driver. Ito ba ay pampasahirong minamaniho mo or private? Private po, sarili ko pong sasakyan. Ako po ay nag-transport provider sa lahat ng pelikula at komersyal sa buong Metro Manila po. Yun. So, wala ka pang idea noon about sa mga charity vlogging o mayroon na rin? Well, actually, charity vlogging, hindi ko alam. Ang aking ginagawa noon, ako ay member po ng Couples for Christ. Since 2004, kami po ay gumagawa ng mga pabahay, yung tinatawag natin padugo, Yun. sa Gawad Kalinga. Okay. Gawad Kalinga, yung kami nagtatrabaho pero wala kaming sweldo. Gumagawa kami ng mga bahay pero wala kaming bahay. Kumbaga, tulong talaga para sa yung ginagawa ng Gawad Kalinga. Ibig sabihin, Dr. Love, hindi mo pa narinig that time yung about Kalingap charity vlogger. Wala pa po akong idea noon yung tungkol sa Kalingap charity vlogger. Pero napanood ko lang. Napanood mo pala? Napanood ko lang. Facebook o sa YouTube? Nitong 2000, I think may 2018, Yun. 2019, ganyan. Sa Facebook. Sa Facebook. Sa Facebook. So dahil doon, nagkaka-idea kayo about sa charity vlog? Oo, nagkaka-idea ako. Doon ko na sinubuk, sabi ko, napanood kita actually. Napanood kita kay, sikat na sikat ka doon kay Lola Damiana. Ayun, naabutan mo pala yun? Oo, yun. Talagang halos buong Metro Manila, kapag ikaw ay nagpi-Facebook, talagang mapapanood yung mga ginagawa mo doon kay Lola Damiana. Kaya doon ako nagka-idea na, sabi ko, baka isang araw makakasama kita at makapunta ako ng Daet para makapag-charity. Anong taon yun, Dr. Love, na ikaw ay nakarating ng Daet nung dala mo yung sasakyan? 2022, I think. Pag 3 years ko na yun, 4 years, 22. 22 po. Ako 2022. Ako'y una talaga, gusto ko lang pumunta noon. Yung nagtawag ka ng first batch. Yun. Nagtawag ka ng first batch, pupunta ako noon. Pero meron ako mga problema nga iniasikaso na hindi ko pwedeng iwanan noong mga panahon na yun. Kaya atubili ako sa pagpatuloy na pumunta nung unang tawag mo. Pero sumubok na akong pumunta rito noong mga panahon na yun kasi sa tuwing may pasahero ako ng Naga, gusto kong pumasok dito. Sa Daet? Sa Daet. Camarines Norte? Oo, pupunta akong, lagi ako nahaharang dyan sa kasi stricto masyado dyan sa pasukan dyan sa may lupi. Panahon ng pandemya yun? Pandemya. Panahon ng pandemic. Ayaw ko yung tinutusok yung ilong ko. Kahit sa Del Gallego, hindi ako nagpapatusok ng ilong kasi dinadaan ko dati sa sobrang higpit noon. Sobrang higpit noon. Pero sa Del Gallego, kaya kong lusutan. Yung tusok-tusok, nalulusutan ko. Wala akong tusok-tusok talaga noon. Hindi ko nagpapatusok. Noong panahon ba na pumunta ka ng Daet, may trabaho ka pa rin ba noon? May trabaho ka pa rin? Meron po. Yung nasa biyahe-biyahe pa ako.
transport provider kasi ako kahit saan ako nakakarating. Karating ako Ilocos, Bicol, kahit saan. Sagada, Bakit niyo po Baguio. naisipan, Dr. Love, na pumunta ng Dait? Nag-try lang talaga ako kasi iniidolo na kita doon sa paggawa mo kay yung sa pag-vlog mo kay Lola Damiana. Sabi ko baka kaya ko rin. Masubukan ko talaga makapag-try na mag-vlog sa Dait at makilala kita. Sabi ko gano'n. So, ang tandaan ko doon, ikaw ay pumunta ng Dait, may dala kang sasakyan. Opo, dala ko yung sarili kong sasakyan. Kasi iniisip ko na yun eh. Na sabi ko, mas kailangan ng sasakyan pag ikaw ay pupunta sa isang lugar, lipat-lipat. Mahirap pag nagmotor ka lang. Tama. May motor naman ako, pero sabi ko, di, kailangan ko mas maganda para sa akin yung may sasakyan. At makaka-transport ako kahit saan-saan. At yun ang simula na ikaw ay nag-start ng pag-vlog. Opo, yun. Yung tinanggap mo ako, yun. Pasalamat ako hanggang ngayon. Walang katapusang pasasalamat. Wala ka Tinanggap mo pang ako. YouTube noon, meron na. Meron ako, YouTubean. YouTubean Ayun. lang. Wala pa akong idea kung paano mag-YouTube talaga. Meron akong YouTube, pero wala pa akong alam Wala pang alam. kung paano gagawin. Di ko nga alam kung paano mag-vlog. Sino sa mga vlogger na nakilala mo doon nung ikaw ay nagpunta sa Lighthouse? Yung nakita mo doon? Yun yung mga unang dating doon. Sila, ang mga nakilala ko agad, sila si Kindred. Kindred TV. Oo. Yan, sila si Mr. J. Andiyan na yan noon pa. Naroon na si Mr. J. Ando na. Nauna pala siya kasi Nauna. Si Kalingap Tata, Ayun. si Starax. Yan, yung mga Nandun na nauna. rin. Sila Jilumags. Yun, dami sa daming dumarating na nakikita ko araw-araw. Ayun. So mula noon na ikaw ay napunta sa Dait, sa Lighthouse, tuloy-tuloy na yon. Tuloy-tuloy na po yun. Hindi ka na bumalik sa dati mong trabaho? Hindi na po ako bumalik bilang transport provider. Sabi ko, nag-i-enjoy na ako rito. Kasi sabi ko, wala na yung pandemic na. Dumating na sa punto na talagang humihina na yung biyahe namin. Kaya, Dahil sa pandemic. dahil sa pandemic. Wala na talagang ikakamatay na ng mga Pilipino noong mga panahon na yon. Sabi ko, kung mayroon mang binahagip sa akin ng Diyos na talento, gagamitin ko pa sa ibang paraan naman. At dito ako napunta sa vlogging. Ito magpapatuloy po sa ating one-on-one interview with Dr. Love. Ito muna po humigop ng VSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso. Sarap ng kape. Sarap ng tulog at nagpapagaling sa ating karamdaman. Hindi ako uminom ng ibang kape talaga kasi ang kape na yung mga instant coffee na binibili natin dyan sa mga grocery, kinakabag ako. Dito hindi ako kinakabag. So, sa gustong tikman ito, Kung mataas ang uric acid nyo, BSM talaga ang pinakamaganda. yes. So, balik tayo po sa ating mga katanungan kay Dr. Love. Sige po. Anong nagtulak sa iyo na bakit ka nagka-interes na pumunta ng Dait, especially sa Lighthouse sa mga vlogger? Idealism, kuya. Yung sobrang paghanga ko sa iyo, sa inyong ginagawa ni Kalinga Prab. Sabi ko, hindi po pwedeng hindi ko makahimamat, Bisaya pa, makahimamat ang mag-ama na ito kung hindi ako pupunta ng Dait. Yun. Kailangan pupunta ako ng Dait, makilala ko sila. Actually, si Kalinga Prab, nakilala ko na sa Maynila pa lang eh. Doon sa isang concert sa MOA. Nakilala ko siya doon. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ba ako. Sabi niya, pwede naman. Tapos sabi niya, paalam ka kay Papa. Kaya yun, nag-text ako sa iyo. Yun. Nag-text ako sa iyo ng Miyerkules. Sinagot mo ako ng Linggo. So, ang tagal po, mga Kalingap, na hopeless na ako. Yung panahon na yun na nag-text ako kay Kuya ng Miyerkules, nag-text yata ako gabi. Habang nanonood ako kay Lola Damiana, kasi hook na hook ako kay Lola Damiana noong mga panahon na yun eh. Nag-text ako kay Kuya. Sabi ko, sana mapansin ni Kuya itong aking text. Biruin mo, nag-text ako ng Miyerkules.
Webes, walang reply. Biyernes, walang reply. Linggo, hapon, ni-reply niya ako. Siguro, pagkagaling siguro niya ng simbahan, ni-reply ako. Sabi niya, pwede ka naman pumunta rito. Vlogger ka ba? Sabi ko, hindi pa nga po eh. Sabi niya, pwede ka naman pumunta rito, pero wala matutulugan ka. Noon, panahon na yun, kuya, Marami. nandun lahat ang mga vlogger. Yun, yung first batch. Oh, first batch, nandun lahat. Sabi ko, hindi po kuya, wag niyo pong problemahin yung aking tulugan. Kasi pwede naman ako matulog sa van. Kumbaga, baka sinubukan mo lang ako kung kayanin ko ba o hindi. Pero siyempre, kuboy ako. Ang malaga po, mayroon ako maliguan. Pero yung matulugan, wala pong problema kasi pwede naman ako matulog sa Grandia. So, that time, anong source mo noon na pinagkukunan? Budget mo? Yung tindahan namin, meron kaming karinderya. Tapos yung mga biyahe ko. Minsan, meron akong commercial, pelikula. Isa-isa na lang kuya eh. Minsan, may mga tawag ako sa labas. Biyahe Bicol, biyaheng Ilocos, biyaheng Baguio, biyaheng Sagada. Tinatakbo ko yun. Ayun. Nakatikim ka ba doon sa dati kong programang allowance ng mga vlogger o hindi mo na nabutan yun? Hindi po kuya. Hindi mo na nabutan Hindi yun? ko na nabutan. Pero binigyan mo pa rin ako. Nung panahon na yun na... Yung kami ni Boss Awe, gumagawa doon sa second floor. Yun. Binigyan mo din Nandun ka ako. na. Nakatikim din ako. Okay. Kahit last batch ako, pinatikim pa rin ako ni Kuya doon sa kanyang allowance. Kami ni Boss Awe, kasi gumagawa kami sa second floor. Anong... Salamat nga pala doon, Kuya. Salamat nga pala. Anong kwento, Dr. Lab? Kasi dumating ka ng diet. Ikaw lang mag-isa. Opo. Tapos ngayon, nandyan na ngayon ang asawa mo. Anong kwento niyan? Ay, grabe yan, Kuya. Sa totoo lang, dumaan ako sa matinding pagsubok bago dumating dito sa Lighthouse. Yun nga, nung nagtawag ka sa akin ng nagtawag ka sa na kung sino yung unang gustong pumunta. Hindi ako makapunta kasi yung panahon na yun, Kuya. Mga panahon na yun na kasikatan ko sa biyahe talaga. Yun. Sobrang sikat ako, yung kilalang-kilala akong yung provider, yung kilalang-kilala akong namimigay ng mga biyahe, tinatawag, sikat ako. Mapapelikula man yan, ABS-CBN, o commercial man yan, kilala ako. Dahil sa sobrang kasikatan ko yan, nakalimutan ko ang Diyos. Ayun. Sa sobrang kasikatan, nalulong ako sa droga. Bisyo na yan, siyang nagpalubog sa akin. Okay. Tapos, dahil sa pagkalubog ko sa bisyo na yan, doon na naumpisa nasira yung pamilya ko. Nagkalitsi-litsi na yung anak ko, inaaway ko na, nawala na respeto sa akin yung anak ko. Yung asawa ko, parang wala na rin respeto dahil sa sobrang galit nila sa akin, kinasuhan na ako. Ayun. Kinasuhan na ako. Pag natin ipagputuloy yung ating pong kwentuhan kay Dr. Lab, isa muna ang patalastas. Bis. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin, gamot sa may arthritis at rheuma, panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine
Carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, Stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia Cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, Psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. PSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. So muli magandang araw po, magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga viewers, sa ating live premiere. Kalingap one-on-one interview. Kasama natin muli ang ating pong napakagwapong si Dr. Lap. Thank you po. May tsura lang. Yun ang kwento Opo. na paano napunta dito yung si Mrs. Lap. So, Hindi, maraming pagsubok. Ito, matinding pagsubok. Nung pinakulong nila ako, actually, ang kaso ko is Bausi at saka cyber libel. Ang nagkaso sa akin, asawa ko lang din. Asawa mo na din nagkaso sa'yo. Kaso sa akin. Tapos, hindi, ang nagsabi siya sa akin itong huli, talaga, ang nag-file ng kaso sa akin, yung anak ko. Dahil sobrang kahihiyan niya sa akin bilang ama, Okay. nawala na siya ng respeto sa akin. Yun. So, sobrang galit sa akin. Kinasuhan na ako pinakasuhan nila ako mag-ina. Bausi at saka cyber libel. Yun. Yun. So, talagang noong mga panahon ko yan, 2020, humaharap na ako sa korte noon. Kinasuhan nila ako. Yung panahon na yan, puro ako kaso. Ko lang, ang kaso ko lang din, ay may 3 kaso ako. Kaso ko sa bayaw ko, kasi yung bayaw ko naman ay kinasuhan ako ng trespassing. Tapos kaso ko sa asawa ko, Okay. yung cyber libel, at isa pang kaso na Bausi 9262. Maharap ako sa mga korte niyan. Yung sa isang linggo ko ya, akala ko yung makakaalis na ako. Sabi ko, may hearing ako ng Lunes, may hearing ako Miyerkules, Aba, marami. may hearing ako Biyernes. Tatlo. Kasi 3 kaso ko ya eh. Sa iba-ibang branch yan ng korte. Kaya, kailangan kong kumuha ng abogado. Yun. Ang bawat kaso sa akin, 80,000. 80,000. 80,000 ang abogado. Bugado. Kapag RTC, 2,500 per appearance. Kapag MTC, katulad ng MTC lang ang trespassing. 2,500 lang yan. Ang RTC, 3,500 as per appearance. So sa isang linggo, ang laki ng pirang kailangan kong pakawalan. Yun. Ang laki. So napakahirap ng kaso talaga. Lagi akong umupo sa witness stand. Tapos tapang-tapang ng mga tapang-tapang ng mga piskal pag tatanungin ka. Ang kalaban mo, pamilya mo rin. Pamilya ko lang din. Yun. Lahat ng kaso ko, pamilya ko lang. Yun. Yun. Tapos yun, hirap kuya, hindi ka ang hirap sa lahat yung meron ka ng kaso. Pinakamahirap sa lahat yung may kaso ka. So, anong nangyari sa mga kaso mo na naisampas sa'yo? Yung sa yung sa MTC, acquittal. Acquittal. Oo. Yung sa misis ko, dismiss. Dismiss. Dismiss yung cyber libel, dismiss yung 9262. Kasi nagkabalikan kami. Okay. So ang kasi pag nagkabalikan kayo ng asawa mo, Dismiss na agad yun. i-dismiss ng judge yun. Okay. Oo. So malinis na ako ngayon, lala ko kahit malinis ang pagkatao ko. Noong ikaw ay nagkalingap, pumasok sa Kalingap Charity Vlogging, may kaso ka pa noon? Wala na kuya. Wala na. Wala na. Bago ko pumunta sa Kalingap, actually, bago ko pumunta sa Kalingap, siniguro ko muna maayos ko lahat yung problema ko. Dahil ayaw kong magpakita sa Kalingap na may marami akong problema. Pero nung panahon na yan, kuya,
hindi pa ako kinakausap ng anak ko. Hindi pa. Hindi po. Medyo Galit sa akin. Struggle ka pa noon. Galit talaga. Struggle ako. Galit ka pa. Grabe. Galit pa sila. Opo. Asawa ko, kinakausap ako pero plastikan lang. Plastikan lang. Oo. Kumbaga, sabi ko, ang hirap ng ganito na bilang isang ama, dapat ikaw ay namuno ba? Namuno sa pamilya mo. Dadalhin mo dapat sa tama yung pamilya mo. Pero dumating yung punto na pati anak ko wala ng respeto sa akin. Pati, hindi lang anak ko ya. Buong pamilya ko sa side ko, hindi wala ng respeto sa akin. Ilan bang anak ni Dr. Lab? Isa lang po. Isa. Isa lang po. Okay. So, yung anak mo wala ng respeto sa'yo. Wala na pong respeto. Nung mga panahon na yan, wala na siya respeto sa akin. Baliw na ang tawag sa akin nung panahon na yun. Oo. Tapos yung asawa ko, hindi pa kami in good terms yung mga panahon na yun. Pero kasi nahiwalay ako eh. Na kumbaga sa ibang bahay na ako nauwi eh. Tapos bumalik ako sa kanila. Kumbaga ang pagkikisama nila sa akin, plastic na lang. Plastic na lang. Pero ramdam ko yun na nasakit kasi sa tuwing makikita mo yung anak mo, gusto mo yakapin. Yun. Pero yung anak mo, ayaw lumapit sa iyo. Kasi tinatakbuhan ka. Yung mga nasakit kasi sabi ko, isa lang anak ko. Lumayo pa sa akin. Ano pang gagawin ko? Kaya sabi ko, sana isang araw mapatawad niya ako at mabawi ko sila pareho. Kaya nung pagkatapos ng kaso kong kuya, sabi ko, alis ako. Gusto ko mga ibang lugar. Ayun. Gusto ko iwanan. Kasi kuya, pag nasa Manila ako, hindi ba iwasan hindi ako babalik sa bisyo eh. Maraming tukso doon, maraming bisyo. Sila pa rin ang mga kaibigan ko. Sila pa rin ang mga kaibigan Sila mo. pa rin mga kaibigan ko. Sila pa rin nag-aaya sa akin. Mas pinili mong lumayo. Sabi ko, lalayo ako Yun. sa pamamagitan ng pagpunta sa diet kay Kuya Bal. At nagpasalamat talaga ako ng malaki dahil tinanggap niyo ako. Hindi niyo inaalam kung anong klaseng meron ako sa pagkatao ko. Oo. Walang maraming tanong noon. Wala po maraming tanong. So, salamat talaga. At doon, nung isang taon na ako sa inyo, kuya, wala akong pamilya na ano nun. Kasi asawa ko, wala man yun sa akin pa. Yung anak ko, hindi pa rin ako tinatanggap. Oo. Yung tagal, mga 2 taon pa bago nila ako tinanggap uli. Napakahirap kasi nagsisikap na ako, nagpakita ako ng kabutihan. Hindi sila naniniwala sa akin sa mga panahon na yun dahil sabi nila, isa nga akong napakasamang ama kasi hindi maganda yung pinakita ko sa kanila. Doon doon nag-trigger. Kaya sabi ko, kailangan kong lumayo, pupunta ako ng dait at gusto kong kalimutan ang lahat. Kalimutan at mag-umpisa ng bagong buhay. Ayun. At doon ko nakita at nakilala ang Diyos sa iyo. Dahil dinadala niyo ako sa simbahan, May mga Bible doon ko study. nakilala ang Diyos. Na ang Diyos pala, napakabuti. Ako lang nagpagkasama pagkatao ko. Dahil kung napunta pa rin ako sa ibang grupo at gano'n pa rin magiging buhay ko. So, sa inyo nakita ko, na-adapt ko, nagbalik ako sa Panginoon. Doon nila ako tinatanggap after nun na. Nakikita nila, nagsisimba na ako. Yung pinatawad na nila ako. Doon nabuo uli ang pamilya ko dahil sa Kalinga. So, dahil doon, yung asawa mo nagsama na rito sa diet. Opo. Punta na rito sa Opo. Actually, hindi ko pa sinaya yan. Iniwan yung... Nagbakasyon lang yan dito kasi bakasyon lang ano? Nagbakasyon lang dito kasi yung kapatid ni Juan TV, hipag niya yun. Ayun. Nagbakasyon dito, hindi pa kami in good terms eh. Hindi pa. Nagbakasyon lang. Tapos, sabi ng hipag ko, makain tayo, kita kami. Yun, simula nun. Takot ba yan sa akin, kuya? Kasi grabe takot nila dahil sa
Dahil sa trauma na inabot nila sa akin. Sa binubugbog ko sila nung araw. Trauma ang inabot nila sa At akin. hindi ka pala dati, grabe pa lang, Ay, matindi, kuya. Grabe ang pagkasama akong tao. Dahil ang taong nalulong sa bisyo, kuya, talagang grabe. Pag nalulong ka sa bisyo, wala ka nang kinikilalang tao. Kulang na lang, patayin mo yung tao eh. Pag nagalit ka, kasi hindi mo kayang pigilin yung temper mo eh. Kapag nasa bisyo ka. So ngayon, iba na ang Dr. Love. Yes po. Malaki na ang pinagbago. Yes, sobrang laki. Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko. Simula nung napunta ako rito sa Kalingap. Tayo po magbabalik po. Tapos ang ating pong patalastas. BSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sangkap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin. Gamot sa may arthritis at rheuma, panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. PSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Kalingap one-on-one interview. Sama po ang ating magiting at po si Dr. Love. So yan po ang gaganapan. Dahil po sa Kalingap, nasa diet na po sila ngayon nag-i-stay at kasama niya na po ang kanyang asawa at siyempre yung kanyang anak. Anak Tama? po, opo, si Kalingap rin po. Si Kalingap Ray. Siya po ay nag-vlogger na rin. Nag-resign siya sa kanyang trabaho Ating vlogger na rin siya. at nagiging vlogger na rin po kuya. So, itanong ko lang po kay Dr. Love, wala na siya naging Kalingap. Ano po ang nagiging pagbabago ng takbo ng buhay nyo mula nang kayo ay lumipat ng diet? Ang laki na ng pinagbago. Nagiging medyo na-adapt ko na ang buhay. Buhay sa diet, unang-una. Na-adapt ko na ang buhay sa vlogging. At sa yung medyo bad lang ako sa personal doon sa vlogging, pero yung pasensya ko kuya humaba. Humaba. Para naturuan ka paano habaan yung ano mo. Opo, natuto ako Pasensya. magpatawad. Yan. Pero yung sa camera, yung acting ko lang, kumbaga, yun lang yung ano ko. Pero sa personal, iba. Natuto ko magpatawad, natuto ko magpasensya. Dahil sa natutunan ko sa inyo, sa pananampalataya at saka sa pagbabloging. Yun. So, Dr. Love, wala ka bang pinagsisihan na nag-ibang takbo ng buhay nyo? O ibig sabihin ay mula doon sa pagiging sa Manila, okay man ang kita mo doon, may nag-drive kayo, naging kalingap po kayo, naging vlogger, wala ka namang mga pinagsisihan ng mga na parang failure ka or what? Ano masabi mo, malaking changes ang nangyari sa buhay nyo mula na naging vlogger? Mula nung naging vlogger ako, naging unti-unting nagbabago yung pakikitungo ko sa tao. Naging pasensyoso ako. Ayun. Naging charitable ako. Gumanda din talaga. Umangat din talaga ang buhay ko rito.
Dito, hawak ko yung oras ko. Yun. Hindi na katulad nung dati na kailangan ko makipagpatayan sa kalsada para kumita. Dito medyo nakapagpahinga ka ng maayos, Yun. hindi ka na makipagbugbugan. Yun. At dito, diskarte na talaga ang pinaiirap. Kumbaga, kung ano yung pangarap mo, siya nagdadala sa'yo. Kung ano yung talino mo sa dadalhin ka niyan. Pero yun nga, masasabi ko nga, malaki nang naibago dito sa Kalingap. Yung gumanda na talaga ang buhay ko. Umaasinso ng konti. Ano Konti yung pa lang. mga achievement na nangyari sa'yo nung ikaw ay nagiging Kalingap vlogger, Kalingap partner? Ano mga achievement na pwede mo masabing nangyari ito dahil sa naging Kalingap ako? Unang-una, kuya, nung nalugmok ako sa bisyo, nalugmok ako sa, kumbaga, sa laki ng pera yung ginugol ko sa korte. Kumbaga, halos ng, kahit bahay ko, naisanla ko na. Wala na. Wala na. Kumbaga, back to zero na ako. Back to zero. Hopeless na ako. Akala ko wala ng pag-asa talaga. Akala ko hindi na ako makakabili pa ng bagay na gusto ko. Akala ko talagang bagsak na ako. Pero nung nasa Kalingap na ako, gumanda at umaayos ang buhay ko, nakabili ako uli ng mga gusto kong bilhin. Lalo at mahilig ako sa 4 na gulong. Nakabili ako ng 4 na gulong ngayon. Nakabili ako ng bagong sasakyan. Ayun. 2 pa. Ayun. Hindi lang isa. 2 pa ang nabili Dalawa ko pa ngayon. nabili mo. Opo. Ayun. Yun ang pagkaiba ng pagdating ko dito sa Kalingap. Lahat nagbago ang buhay ko. At naging optimistic lang, laban lang, at huwag kalimutan ang Diyos sa buhay natin. Lahat naman matutupad mo rin sa lahat ng pangarap mo sa buhay. Isa po sa mga achievement din po ni Dr. Lab ang magkaroon po ng 100,000 Subscriber po. subscriber. Ito Yan. pong patunay. Ito po patunay. Yan, oh. Yung, anong tawag dito? Ano ba Silver ito? plate. Silver. Yan. From YouTube. Yan. Silver plate na 100,000 Yan. subscribers. Sa ngayon, ilan ang subscriber mo, Dr. Lab? Sa ngayon po, Kuya Bal, ako ay meron ng 374,000 subscribers po. Uy, malapit na magkalahating Sa loob milyon. ng 3 taon. 3 taon. 3 taon po. So, alam mo, maraming mga vlogger na ilang taon na, 5 years, pero wala pang 100,000. Yun po, totoo yan. Marami, Totoo diba? po. Mahirap pag-ipon ng mga subscriber po. Totoo po. Si Dr. Lab, nakaipon po ng gano'ng kadami sa loob ng 3 taon. Oo po. Totoo yan. At naging super blessed ako dito sa Kalingap. At tinanggap talaga ako. Although sa napakarami ng baser ko, sila pa rin ay nakakatulong pa rin sa akin po. Kasi baser ko, pero subscriber ko rin sila. Maliban sa sasakyan na mayroon ka, ano pang mga nagkaroon kang achievement? Ano pa yung mga blessing na dumating sa buhay mo? Itong kinaupuan natin ngayon. Itong bahay mo, Yeah. bahay na ito. Itong bahay na ito, isa sa mga naging blessings ng aking mga pagsisikap at paghihirap. Sa tulong po ng sponsor po. Ano yung sabi ni San Carlos na hindi mo ito bahay? Okay lang naman kung hindi ko bahay. Ano niya yun, pananaw niya at karapatan niya yung magsalita. Ang malaga, ikaw nakatira. Ang mahalaga ako nakatira. Oo. Ako nakapangalan. At wala nagpapaalis sa'yo dito. Walang nagpapaalis sa akin dito hanggat hindi ako alis. Dahil ito ay bahay mong tinitirhan. Bahay kong tinitirhan. Wala namang, ang totoo talaga ang sagot doon, wala namang permanente sa buhay natin. Kahit kami. Kahit tayo Mm. tayo ay dumadaan lang sa mundong ito. Wala tayong pwedeng pag-aari tama din buhay, naman. pag-aari dito sa mundo. Gaano man kadami ang pera mo, lahat yan Dadaan lang. dadaan lang at hindi yan magiging sayo sa bandang huli. Kahit maging sa'yo man yan, pag nawala ka, wala Pag nawala ka, sa lupa ka rin babagsak. So wala pa Kaysa rin naman madadala. mag-arkila ka ng bahay, Kaysa nag-arkila ka ng bahay, Mas malaki. mas malaki. diba? Oo, Ito, libre. libre. Lahat. Lahat. Yan. Sa paggawa ng sponsor po yan. Yun. So, mula na naging kalingap si Dr. Lab po at napasama sa team natin, maraming mga biyayang dumating sa iyo. Sobrang daming biyaya. Sobrang maraming nagmamahal. Nagpasalamat talaga ako ng lahat. Sa lahat na nagmahal sa akin. Kahit baser ko pa yan, minahal din ako dyan. Walang hindi ako minahal sa kanila.
Dahil bukang bibig din nila ako eh. Kaya walang baser kay Dr. Love. Lahat, sobrang pasalamat ako doon sa mga nagmahal sa akin dito sa Kalingap. At sa iyo, Kuya. Maraming salamat kay Boss Rab, kay Ate Edna, at kay Tita Ate Jack. Tayo po magabalik. Tapos po ng ating pong paalaala. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Bakit? Una, nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sagap nito. Number 1, mangosteen fights cancer cells. Cancer sa suso at colon. May iwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen, pampalakas ng buto at ngipin, gamot sa may arthritis at rheuma, panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract, nakakatulong sa puso, lower blood pressure, lower blood sugar. Number 4, green coffee bean, pampababa ng tibang, antioxidants. Number 5, barley powder, anti-aging, pampababa ng cholesterol, prevent anemia, supports kidney function, boost immune system. Number 6, L-carnitine, pampasexy, tanggal bilbil. Number 7, stevia, pampatamis. Number 8, Garcinia cambogia, high cholesterol level, antioxidant, burning fat. Number 9, psyllium husk, good for the stomach, good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. PSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. Hindi pala naubos, ano? Hindi namin naluto, wala kaming pang sahog eh. Kaya na. Nagluto niyan. Kami, ngayon lang. Oh. Wala Lord, kaming salamat po sa pang- biyaya, Panginoon, sa blessing. Gusto niyo po ang pamilya ni Dr. Love. In Jesus' name, Amen. Salamat. Yan. Kaya na. Yan na. Tayo. Ano naman gisok eh. Iso. Ano ito ng isang i-scout kami. Mga gisok. Boss B. Bawal yun, nakaupo ka lang. Sumando ka. Aming ulam. Sabi mo lang, oh. Grabe. Katas pa ng birthday ni Edith, oh. Yung ano, yung lechon. Ito. Ito ang bago. Sarap ng sabaw. May tanglad pati, oh. Sarap yan, oh. Itong Bisaya. Saya, sobrang saya. Ayan. Lutong Bisaya. Walang sili. Ang sili ko dyan, tinanim na marami. Wak. Para mo magtanim. Ang ganda na ng lamisa kasi matulas. Ha? Matulas. Boss B. Okay na yan. Kain ka na. Sarap ha, yung ating ulam ngayon. Manamit, diba? Ating ulam. Kayo lang ba? Kami lang Kayo po. ba kasama? Ang